Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila mas lalo pang nagalit ang Houthi dahil sa tagumpay na pag-atake ng Estados Unidos at United Kingdom laban sa kanila noong nakarang araw lamang, sa kabila ng joint operations na ginagawa ng iba't ibang mga bansa upang mapigilan ng Houthi sa kanilang ginagawang pangangambala sa Red Sea, ay tila mas naging agresibo pa ang mga ito at patuloy pa din ang kanilang ginagawang pag-atake sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Mula sa mga barkong nagdadala ng langis hanggang sa mga barkong may sakay ng mga buhay na baka na dadalhin sa ibang bansa. Lahat ng klase ng barko ngayon ay ginagambala na ng Houthi at wala na silang pinipili. Minsan pa na nangako noon ng Houthi na handa nilang gawing libingan ng Red Sea para lamang sa kanilang ipinaglalaban. Kung magpapatuloy ang gulo sa Red Sea, malaki ang tsansa na ang Houthi ay mag-adjust ng kanilang estratehiya at target na siguradong magiging mas mapanganib hindi na lamang sa mga barkong dumaraan at pumapasok sa Red Sea, kundi apektado din ang buong mundo. At yun ay ang puntiryahin nila ang mga telecommunications cable sa ilalim ng El Mandeb Strait na nasa Red Sea pa din. Noong 24 ng Disyembre ng nakaraang taon, isang Telegram channel na konektado sa Houthi ang naglabas ng isang mapa na nagpapakita ng networks of submarine communication cables sa Mediterranean Sea, Red Sea, Arabian Sea at Persian Gulf. Ang mapa na ito ay may kasamang mensahe na ang sabi, "There are maps of international cables connecting all regions of the world through the sea. It seems that Yemen is a strategic location as internet lines that connect entire continents. Not only countries pass near it." Hindi man tinukoy ng direkta kung alin ang target, makikita na konektado pa din sa agresibong pag-atake ng rebeldeng grupo sa Red Sea. Mula pa noong kalagitnaan ng Oktubre ng nakaraang taon, ang Houthi ay naglunsad na ng 100 drones at missile attack sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Bab el Mandeb na siyang nagkokonekta sa Red Sea patungong Gulf of Aden. Naging malala ang mga pag-ataking ito na nagdulot sa mga malalaking shipping company ng takot at pangamba sa kanilang mga operasyon sa naturang bahaging iyon ng karagatan. Kagaya na lamang ng Maersk na isang major shipping company. Nag-anunsyo ang kumpanyang ito na sususpindihin nila ang kanilang operasyon na dadaan sa Red Sea at Suez Canal hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon. Ang kanilang mga barko sa halip na sa Red Sea dadaan ay dumaan sila sa Africa upang makaligtas sa mga pag-atake ng Houthi. Bukod sa mas mahaba at mas malayo ang ruta na ito, ay mas magastos din kumpara kung dadaan sila ng Red Sea. Pero wala silang pagpipilian dahil gusto nila ng mas ligtas na paglalakbay at operasyon. Bunsod ng mas malaking gastos ng mga shipping companies na dumadaan sa mga malalayong ruta, tumaas din ang singil nila sa mga kumpanyang nagpapadala sa kanila ng produkto at serbisyo. Siyempre, pagdating sa mga lokal na merkado at pamilihan ay tumaas din ang mga presyo ng mga produktong ito. Ang kaguluhan na ito din sa mundo ng kalakalan ang nagudyok naman sa Amerika na bumuo ng isang koalisyon na siyang magbabantay sa mga barkong daraan at papasok sa Red Sea. Pero muli, sa kabila ng pagpapakita ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa ng kanilang puwersa sa Red Sea, tila hindi pa din nagpapaawat ang Houthi sa kanilang ginagawa at wala pa ring takot sa kanilang patuloy na pag-atake sa kahit anong barkong pumapasok at dumaraan sa Red Sea. Nagbanta pa sila na wala na silang pipiliing barko dahil lahat ng barkong papasok dito kahit walang kaugnayan sa bansang Israel ay kanila na ring aatakihin. At noong mga nakaraang linggo nga ay inatake na nila ang kahit anong barko at nangako na hindi sila titigil sa kanilang ginagawang ito hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang ginagawang pag-atake sa Gaza. Habang mas lumalawak at tumitindi ang tensyon sa Middle East, mas nagiging malaki ang tsansa na ang mga underwater cables sa Red Sea ay manganib at maging susunod na target ng rebeldeng grupo na Houthi. Ayon sa ulat na lumabas sa Telegram, ang Hezbollah, Houthi at ilan pang mga rebeldeng grupo na suportado ng Iran sa Iraq
ay puputulin ang mga communication cable sa ilalim ng Red Sea. Ang aksyon na ito ay panibago na namang problema hindi na lamang sa Amerika at sa Middle East kundi sa buong mundo. Marami sa mga tao ngayon hindi na lamang sa Middle East kundi sa buong mundo ang nakakaranas ng maayos, mabilis at magandang serbisyo ng komunikasyon dahil sa mga underwater cables. Noong 21st century, ang mga kable na ito ay nagsisilbing world's most critical digital infrastructure at nagbibigay ito ng serbisyo ng mahigit sa 75% ng international data flows at communications. Kasama na dito ang tinatayang nasa 10 trilyong dolyar na financial transactions na nagaganap araw-araw. Kahit ang katiting lamang o maliit na damage lamang sa mga kable na ito sa ilalim ng karagatan ay malaki ang nagiging epekto nito sa internet connection sa mga malalaking bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng isang bansa. Ayon pa sa Gulf Cooperation Council states at sa Estados Unidos, ang pagsira sa mga kable na ito ay makakaputol din sa mga military at government communication ng mga bansa. Ang mga kable na ito na nag-iisang hardware na may kakayahang magdala ng mga terabytes of military sensor data upang malaman ng bansa ang kasalukuyang nangyayari sa isang operasyon. Sa mga susunod na taon na kung saan ang mga artificial intelligence o AI ay ma-develop, ang amount ng mga military data ay mas tataas pa at lolobo. Ang bansang Yemen ay may malaking papel sa mga kable na ito dahil sa lapit nila sa Red Sea, ang Bab el-Mandeb Strait na nagsisilbing choke point para sa maritime traffic sa dagat. Ang rehiyon ay isa sa 3 lamang na mga choke point sa buong mundo. Dahil dito ay magiging malaking banta ito sa mga malalaking bansa tulad ng China at Amerika na kasalukuyan ang nagpapalakasan pagdating sa pagkontrol sa mga underwater cables. Noong taong 2013, 3 divers ang inaresto sa Egypt dahil sa tangka ng mga ito na putulin ng mga underwater cables malapit sa Port of Alexandria. Sa kable na ito dumaraan ang internet connection sa pagitan ng Egypt at Europe. Hindi man tinukoy na ang mga naaresto ay konektado sa Houthi, malaki pa rin ang tsansa na kaya itong gawin ng mga rebelde lalo pa at hindi nila kailangan ng mga espesyal na gamit upang putulin ng mga ito at sumailalim sila sa malalang combat diving training upang mas humusay ang kanilang puwersa. Kaya naman sa ngayon, wag na sanang lumala pa ang kaguluhan at matapos na ang kaguluhang nagaganap sa Red Sea at sa buong mundo. Dagdag kaalaman. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang pangamba at takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa Hilagang Luzon, ay tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Dahil sa mga nangyaring ito, masasabi na ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang puwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas na katabi lamang nito. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa ilalim ng karagatan. Ang pagputol sa mga kable na ito ay may malaking pinsala sa isang bansa dahil maapektuhan ang linya ng komunikasyon na maaaring pinakamahalagang kailangan ng isang bansa upang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa.